Ikalawang araw ng bigayan ng ayuda sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Sinamahan ng News 5 ang isang tricycle driver para malaman kung hanggang saan ba aabot ang 5,000 pisong ayuda. Live mula sa Batasan Hills, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kahapon nagkagulo sa bigayan ng ayuda. May improvement ba ngayon? Alam mo, Cheryl, mga kapatid, kumpara kahapon, actually mas kalmado naman kahit papano itong ikalawang araw ng bigayan ng ayuda para sa mga tricycle driver dito sa Quezon City. Sinamahan nga rin namin ang ilang tsuper na nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda para malaman kung saan ba didiretso yung natanggap nilang 5,000 pisong cash aid. Halos kalahating oras din nagtagal sa payout site sa Batasan Hills, Quezon City ang 3 dekada ng tricycle driver na si Angelito Lorena mula Payatas. Pero sulit naman daw ang pagkatsaga kapalit ang 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Pagkatanggap ng pera, diretso muna siya sa misis na siyang operator ng minamanehong tricycle. Sinundan namin ang mag-asawa papunta sa gasolinahan para ipa-full tank kaagad ang kanilang kabuhayan. Umabot sa halos 700 ang nagastos nila rito. Mahirap pag walang gasolina eh. Oo, kasi malang gasolina eh. Pag naubusan ako ng pera, wala nang panggasolina. Puro sa pagkain, baka mahirapan na kami kasi wala nang pera. Napansin namin, bit-bit na rin nila ang bill sa kuryente at tubig. Ito ang sunod nilang binayaran sa halagang 1,800 pesos. Total may pera na din naman kami, hawak ko na yung bills. Bayaran ko na para hindi ko na siya iisipin. Ngayon kung ano naman siya, mamamasada, yun na lang yung iipunin namin na para sa susunod na mga araw naman po. Matapos niyan, dumiretso naman ang mag-asawa sa bigasan. Nakabili sila ng kalahating kaba ng bigas at isang tray ng itlog sa halagang 1,600 pesos. Suma total, umabot sa 4,100 pesos ang nagastos nila. May natira pang 900 pesos na pandagdag na raw sa gastusin sa bahay. Para sa aming mga tricycle driver, malaking tulong po siya kasi bukod sa magkakaroon ka ng pang full tank na gasolina, may pambigas ka pa, may pang pamilya pa. Halos ganito rin ang sagot ng ibang tsuper na nakausap namin sa tanong kung saan nila gagastusin ang nakuhang ayuda. Yung 3,000 nilalaan sa gas. Yung 2,000 sa gamot saka sa bigas. Bahay, pang-ulam, pang-bigas. Kasama na rin po pang budget ng gatas ng apo po. Ang baon na araw-araw sa school. Dagdag upa sa bahay. Nauna nang sinabi ng DSWD, hindi naman exclusive para ipambili ng gasolina ang nakuhang pera. Ako naglagay nito. Ito galing sa taas. Alam ko dyan. Pero hindi lahat agad nakakakuha ng ayuda. Gaya ng 71 taong gulang na tricycle operator na si Nanay Dailinda Berondo. Reklamo niya, nasa listahan naman ang kanyang pangalan. Yun nga lang, hindi siya pinalusot dahil walang maipakitang driver's license. May pangalan na ako. Ayaw pa nila ibigay. Sa anong dahilan? Ano to? Lukuhan? Nauna ng nilinaw ng DSWD, hindi kasama ang mga tricycle operator sa ayuda. Maliban na lamang kung nagmamaneho rin sila mismo ng tricycle o mga itinuturing na driver-operator. Binigyang diin din na ahensya, bawal ang proxy o kahit authorization para kunin ng ayuda. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang, inireklamo ng samahan ng tricycle drivers at operators sa bansa ang nabisto nilang mga nananamantala sa bigayan ng ayuda. Kahapon sa po yun, no? Kahapon pa po pinag-usapan yun na meron po talaga, no, na humihingi pa ng processing fee. Meron pa pong ibang local government unit, may mga stamp pa raw na ibinibigay po. Kaya nga po, sabi ko, patog ba naman yan, pagkakapirahan na naman, no? Basta lihitimo ka na nasa listahan ng TODA mo or ng local government unit mo, matatanggap mo ang tulong pinansyal. Wala kaming hinihingi na kahit na anong dokumento kung hindi ang driver's license at ang photocopy nito. Cheryl, bukas ang huling araw ng 3 days na payout para sa mga tricycle drivers dito sa Metro Manila. Nakatakdang isabay din dyan yung mga sinasabing nawala
sa listahan. Habang sisimulan naman to ang pamamahagi ng ayuda para sa mga tricycle drivers sa probinsya matapos ang Holy Week. Ayon yan sa DSWD. At isusunod din daw na ahensya ang pamamahagi naman ng 5,000 pisong ayuda next week or sa susunod na linggo para naman sa iba pa mga apektadong tsuper, lalo na yung mga nagmamaneho raw ng motorcycle taxi, mga TNVS at jeepney drivers, maging yung mga riders naman ng delivery service. Cheryl. Mon, may inaasahan pa bang ibang ayuda mula naman sa iba pang ahensya? Last week ng March, inaasahan, Cheryl, yung fuel subsidy naman na sisimulan ng Department of Transportation para sa mga apektadong tsuper. Naglaan sila dyan ng nasa 2.5 billion pesos at inaasahang uumpisa nila yan sa mga bus drivers at operators dahil hindi ito nasama sa mga nabigyan ng ayuda at mabibigyan kaagad ng ayuda ng DSWD. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.